Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, napakainit mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin. Richard Cuadra, Hitman, taga-tumba, taga-paslang, membro ng TVS Terrorist Group, arestado. Nako po, laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanihan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nakikiusap, kung pwede lang, patapusin po natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po ako mga kaibigan. Hitman umano ni Congressman Teves, timbog sa Nueva Ecija. Nadakip noong September 7, 2023 ng Nueva Ecija Police sa bayan ng Talugtog ang isa umano sa mga hitmen ng Teves Terrorist Group at tinaguri ang most wanted person sa Negros Oriental. Kinilala ang suspect na si Richard Cuadra Inamoco, 45 years old. May asawa, poultry caretaker at residente ng Barangay Milagrosa, Santa Catalina, Negros Oriental na member nga umano ng Arnulfo Teves Group. Base sa report na isinumiti kay Police Colonel Richard Caballero, ang Provincial Director ng NEPO, si Cuadra kasama ng 5 pang suspect at ang nadismiss na si Congressman Arnulfo Teves ay nahaharap sa mga kaso ng serye ng mga pagpatay sa Negros Oriental noong 2019. Nang arestuhin ang suspect ay nakuha sa kanya ng mga otoridad ang isang caliber 9mm handgun Smith & Wesson na kargado ng isang magazine ng mga bala ng nasabing baril. Okay, alright. Yan po mga kaibigan, napakaliwanag sa ruling ng video. Nako, isa-isa nang nalalaglag. Ito ang hitman, taga-tumba, taga-paslang ni Arnie Teves po. Membro ng TVS Terrorist Group, nakasama ho sa wanted list po diyan po sa Negros. At shoutout muna at maraming salamat po mama diyan po sa Nueva Ecija TV. Pahintulot ang paggamit po ng inyong counting video clips. Suportahan din po natin yan. Eto, talagang ito na naman tayo. Kahapon po yan mga kaibigan. At mainit pa rin po na paghatid sa inyo ng balita dito. At eto nga po, bibigyan po natin ito ng daan, paglilinaw at kilalanin po natin ng mabuti ito na nababase po dito sa ika nga po yung mga kaso na ika nga po yung kasangkot siya mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy ay suriin po muna natin ang nasa larawan na yan. Iyan ho si Richard Cuadra, isang notorious at yan po ang naaresto. Tauhan po yan ni Arnie Teves at membro ng TVS Terrorist Group at ito ay sangkot sa mga sere ng pagpaslang diumano diyan sa Negros mga kaibigan. Nako po, talaga matindi ito Yan po ay kasama din ni Alex Mayagma na si Alex Mayagma po habang sinisilbihan ng warrant of arrest ay sumakabilang buhay na po dahil ng laban. So balit ito ho, nung hinuli ay hindi ng laban at ika nga po pagsilbi sa kanya ng warrant of arrest ay nandyan po buhay na buhay. Kaya huwag man lalaban dahil pag nanlaban ka ay tigok mga kaibigan. Ay wala po tayong panghihinayang kung ang isang ganyang ika nga po pagkatao nito, kung halimbawa't manlaban ho habang siniserve ang warrant of arrest, ay deserve po nila na ika nga po matulog ng mahimbing sapagkat salot sa lipunan di ba? Sara hindi na po madagdagan ang ika nga po ang pagpatuloy ng kanilang karahasan na kanila pang binabalak
dito po sa bansang Pilipinas. Okay, alright. At shout out diyan sa atin. Nako po, bago tayo dumako dito sa ating buod ng ating pagtatalakay, na maraming tayong taga-suporta pala diyan. Nagpapa-shoutout sa Toronto, Canada. Toronto, Canada, maraming salamat po sa lahat po ng ibang panig ng bansa. Maraming salamat po. Diyan po sa bandang huli. At babanggitin ko po ang inyong mga pangalan pa-shoutout sa bandang huli po ng ating pagtatalakay. Heto, kaunting kaalaman lang po kung paano nadamay at kung paano ito nasangkot sa mga krimen at anong mga krimen mga pagpaslang na sere na ginarap po diyan sa Negros, itong si Richard Cuadra. Ito po mga kaibigan, kaunting kaalaman po dito sa aking babasahin na tungkol po dito sa po'y kinasangkutan ni Richard Cuadra. Ito, maalala natin na noong March 7, nag-file ang CIDG ng complaint laban kay Richard Cuadra, kilala bilang Cuadra, sa kasong pagpaslang kasama si Negros Oriental, dating Congressman Norpo Teves Jr. na ngayon po ay wanted sa batas ng bansang Pilipinas at ngayon nga po ay pinaghahanap na kasama po sa pagpaslang. Ang mga akusasyon ay nakabatay sa mga sumusunod na pagpaslang. Eto, Marso 25, 2019, mga bandang humigit kumulang alas 3:54 ng hapon sa harap ng Siliman Medical Center sa Dumaguete City, Dungog. Ito po yung isang board member na si Dungog. Pinaslang po ito. Dayan po sa nabanggit kong lugar na ang tinuturo pong utak sa pagpaslang ay itong si Arnie Teves na ngayon po ay tago ng tago. At ang kaso po nito, ang status po ng kaso nito ay malapit na rin po lumabas ang warrant of arrest dahil naisampa na po sa korte ang kaso po dito kay Arnie Teves, kasama po itong si Richard Cuadra. Kaya't ilang tulog na rin po ito at panibago na naman pong warrant of arrest. Sigurado, panibago dahil nasa korte na po ang kaso. Kasama po ito sa lalabasan ng warrant of arrest si Richard Cuadra at kasama po itong si Arnie Teves. Panibagong kaso po yun, hindi po dito sa Digamo case. Okay, eto pa. Mayo 26, 2019. Mga banda humigit kumulang alas 11:30 ng umaga sa Sitio Labugon, Barangay Nagbualaw. Pasensya na kung hindi ko masyadong mabigas yung Bisaya. Nagbualaw, Basay, Negros Oriental, Batulester. Ang biktima naman ito na ang tinuturong utak din ay itong si Arnie Teves na itong ang hitman niya, si Richard Cuadra. Maliwanag po iniisa-isa po natin ang mga kinasangkutan na kaso. Eto pa, Hunyo 23, 2019, mamigit kumulang alas 7:20 ng umaga sa Barangay Malabugas, Bayawan City, Negros Oriental. Lebron Pasito naman ang pinaslang. Walang awa. Pinaslang ito tatlo mga kaibigan. Ito pong tinuturang utak din sa pagpaslang ay si Arnie Teves na isang wanted na ngayon, pugante mga kaibigan. At ito nga ang kanyang hitman, ang tinuturong kumitil ng buhay ay itong si Richard Cuadra mga kaibigan. At siyempre sila po ay may mga kasangkot. Itong si Hana May. Hana May. At itong si Rolando Pinili o kilala bilang Inday. At itong si Alex Mayagma. Sila po ang mga kasama nila na po'y kasangkot dito sa krimen na ito. Paunawa, disclaimer lang po mga kaibigan. Itong nabanggit ko po ng mga pinaslang, ito po ay taong 2019. Dito po kay Richard Dungog. Wala po itong kaugnayan dito sa Digamo case. Ang status po ng kaso nito ay po ay nandiyan na sa korte
at ilang tulog na lang po, o tulad ng inuulit ko ulit, lalabas din po ang warrant of arrest nito dahil nauna pa itong subject for resolution, nauna pa itong isinampas sa korte kaysa diyan po sa Digamo case. But nauna pong ikangay lumabas ang warrant of arrest ng Digamo case. But hindi po questionable yon kung medyo nahuli ang paglabas ng warrant of arrest po dito. Ang importante po, siksik liglig, walang sabit kapag lumabas po ang warrant of arrest dito, panibagong warrant of arrest dito po kay Yarny Tevez na naman. Ang gusto kong ipunto, planchado kahit tumatagal po ang paglabas ng warrant of arrest. Naku po, ay talagang kahon, naghihimas na ng Rias na bakal itong si Richard Cuadra. Napakadelikado po itong tao na ito dahil napakarami di umano nitong pinaslang sa utos po ni Yarny Tevez. Hindi pa lang po diyan, sapagkat yan po ay naging sapagkat ito po ay tinalakay na din po diyan sa hearing sa Senado na ika nga po'y mainit na pinag-uusapan ang salitang Richard Cuadra. At ngayon po, sapagkat inimbitahan na rin po ito dati diyan sa alam ko sa Senado, subalit hindi dumating at nagtatago nga, ay ngayon po ang pagkakataon na para masilayan natin ito nandiyan sa ruling po ng video, nandiyan po sa screen. Yan si Richard Cuadra. Inuulit ko po, isang kangay taong nakakatakot dahil ito po talaga ay pumapas lang ng kapwa ng walang kalaban-laban diyan po sa Negros. Inuulit ko rin po itong tao na ito na makikita po natin diyan sa screen ay membro ho ng Tevez Terrorist Group, kabilang po siya. Ganun po siya, ika nga po'y ang ikangay dapat nating katakutan. Sabalit ngayon po, huwag tayong mag-alala, huwag na po tayong matakot, bagkos suntukin po natin ito, kurutin sa pamamagitan po ng public opinion dahil nandiyan na po nakakahon at nahuli na po, timbog na aresto po diyan po sa Nueva Ecija. Palakpakan po natin mga kaibigan ang pulis na nanguna dito, hipi ng Nueva Ecija, sapagkat sila po ang nakatimbog dito. Diyan po pala nagtatago. Palakpakan po natin. Ganyan iyan ang sarap pong malakpak kapag ang tinatapik po natin mga kaibigan ay may katotohanan. Ay iyan ang sarap pong malakpak kapag ang mga buzzer show natin ay lalong nagagalit kapag tayo ay pumalakpak. Iyan ang sarap pong malakpak kapag ang mga buzzer po natin ay umiiyak kapag ang warrant of arrest ay naririnig. Huwag muna tayo sa warrant of arrest. Panibagong topic yan. Naulitan po natin. Dito muna tayo kay Alex Mayagma. Wala ka nang lusot, Alex Mayagma. Pagkakataon mo na, alam niyo ho, hindi lahat ho, hindi lahat ng nakakulong ay nagtatapos ho diyan sa ika nga po'y kulungan. Mayroon po kayong ikangay panibagong buhay. Hindi man malinis ang inyong pangalan, hindi man malinis ang inyong budhi, dahil nakatatak na po diyan, hindi na mabubuhay ang inyong mga ginawa. Napagpas lang sa mga tao na walang kalaban-laban. Subalit pwede pa ho kayong magbagong buhay habang kayo diyan ay nakakulong. Datapuan sa inyong pagiging magbagong buhay diyan sa kulungan, never na ho kayo sa mata ng tao na patawarin. But sa mata ng Diyos, pwede pa ho kayong patawarin dahil ang ating Panginoon Diyos po, kahit anong gawin sa iyo, ay posible po na patawarin pa ito. But sa mata ng tao ho, hindi po ito patatawarin, lalong-lalo na sa managing biktima po nito mga kaibigan. Nabanggit ko po yan datapuat. Baka gusto mong kumanta. Baka gusto mong kumanta, isang part po yan. Nasupli mo, makaganti sa iyong mga pinaslang. Na ika nga po'y alam ko, kahit kumanta ka, ay hindi na po maibabalik ang buhay.
Ang gusto ko pong ipahiwatig dito sa pamamagitan ng kanyang kanta, pwede niya po nasabihin, posible ho ito. Dahil ito po ay nakakulong na. Pwede po mangyari dito na sabihin niya ng diretsahan ang pangalang Arnie Tevez na siya po ay inutusan siya na paslangin ang mga nabanggit ko po na tao. Data po at sa punto pong iyan ay alam ko ho, ito ay matinik na tao. Isang ika nga po notorious, nakakatakot, nung ika nga po nakakalaya pa, ay loyal na loyal po ito sa kanyang amo na si Arnie Tevez. Kahit anong gawin pa man, pitpitin man ang dalawang itlog ito noon, ay hindi po ito aamin na talaga po na ito ay hitman ni Arnie Tevez. Nagbabatay lang po tayo doon sa mga ebidensya na nakuha laban po sa kanya na siya po ay hitman, bayaran, tagatumba, tagapaslang ni Arnie Tevez. Kaya po natatalakay natin mga kaibigan, isang senaryo pwede po itong ikangay kumanta. Dahil alam ko ho, wala na po itong iikutan mga kaibigan. Kung hindi ka magkakanta, ay napaka tibay ng ebidensya sa iyo. Wala kang susuutan, talagang kulungan ng bagsak mo, at pag nahatulang ka, ay doon sa Muntinlupa. Habang ika nga po'y nandiyan ka pa, sa ika nga po'y wala sa Muntinlupa, nandito ka pa lang, at subject para imbestigahan, subject ang kaso mo, na ika nga yakyat sa korte. Pwede ka pa magbagong buhay sa pamamagitan ng ikanta mo, sabihin mo ang pangalan Tevez na nag-utos sa iyo. Ayon sa iyong nararamdaman nang hindi ka pinipilit. Ayon sa iyong ikangay kusang loob, mga kaibigan. Dahil kahit anong gawin mo, magmatigas ka man, iisa ang pupuntahan mo. Kahit hindi mo ituro ang pangalang Arnie Tevez, kahit hindi mo sabihin na membro ka ng teroristang Tevez, iisa ang pupuntahan mo, talagang kulungan, dahil matibay ang ebidensya na ikangapoy laban sa iyo. Kasama mo ang iyong amo na si Arnie Tevez. Bagamat sa pag-amin mong yan, hindi malilinis ang iyong pangalan. Bagamat mo sa pag-amin na yan ay hindi na mabubuhay ang iyong pinaslang. Subalit datapuwat, ang gusto kong ikangay ipunto dito ulit. Makatulong ka man lang sa ating pamahalaan. Makatulong ka man lang at makabawi sa iyong mga ginugon. Nakalukuhan sa bansang Pilipinas bago ka ikangapoy dalhin diyan sa bilibid prison upang hatulan, upang ikangapoy ikulong ng habang buhay. Alam niyo mga kaibigan, hindi ko lang maipunto dahil bawal dito yung mga salitang ganon, kaya medyo gumamit ako ng ibang term. Sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Medyo mahigpit ang YouTube po kapag gumagamit ako ng madyong salita na talagang lalaban dito, na ilaban ko dito. Siguro maintindihan nyo po ako kahit gumamit na lang po ako ng termino na ganito. Maraming salamat po mga kaibigan, na yan po muna ating latest update dito po kay Richard Cuadra. At hindi po dito ika nga po nagtatapos ang ating pagtalakay dito, dahil posible po ito, katulad ng binabanggit ko at inuulit ko, posible po itong kumanta na talagang itbanggitin ang pangalang Arnie Tevez na utak sa karahasan diyan po sa Negros, mga kaibigan. At alam ko po talagang darating po tayo dyan. O hindi po yung kanta na na nanaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Hindi po yun yun ay para kay Atty. Topacio. Hindi po yung kanta na kay Raming tukso, layuan mo ako, kay Rami ng winasak na tahanan. Hindi po yung kanta na yan ang kakantahin ni Richard Cuadra Yan po ang kantang yan ay para lang kay Atty. Topacio, kay Arnie Tevez, at
Iba naman po dito ang kantang ibig kong sabihin kay Richard Quadra. Itugaan niya na at patutuhanan niya na ang ibig kong sabihin. Ang salitang R ni Tevez ay talagang siyang utak sa pagpaslang, mga kaibigan. Sapagkat ito ay alam ko ang gagawin na Playing safe, baka padalhan na naman ng abogado to Di ba? Baka padalhan na naman. Ito ng tanim abogado, buti yung tayo advance. Advance po ang isip natin dahil nangyari na po, mga kaibigan. Pag may mga bata na ika nga po hitman na nahuhuli, laban po diyan sa ika nga po yung tinuturong boss, ay si Arnie Tevez, ang ginagawa po nila ay magpadala ng abogado na ika nga po tanim abogado. Nangyari na po yan. Kaya bumaliktad dito na ika nga po'y pumaslang kay Governor Digamo Diamano. Data po sana wag po mangyari dito. Sana huli na hitman na ito. Kaya't inuunahan ko na po ang gusto ko po iponto dito. Baka mamaya may tanim abogado naman dito, lalapit, pupunta sa kulungan, mag-abogaduhan, pero padala pala ng mga Tevez. Ay yan nangyari na po mga kaibigan. Kaya tayo po, alam nyo, alerto tayo Lalong-lalo sa ganyan po. Ang kalaban ay talagang tulongges. Talagang. Okay, alright. Maraming salamat po. Dito po muna tayo. Sa ika nga po bilang pagpupugay sa ating mga taga-suporta na nagbibigay ng public opinion na shoutout muna. Ito po ay daily nating ginagawa dito sa ating bandang huli ng vlog. Uy, maraming salamat po. Bagamat po nakikita po nila, diyan po pala sa aking upload. Kasi bago po tayo nagsimula po tayo sa ating pagbablog ay isang charity vlogger po tayo. Dependent, independent. Nag-iisa po ako, walang grupo. Sariling pera ko po ang ginagamit diyan. At wala po akong sweldo noon. Ay nagcha-charity na po ako. Nandiyan po sa video. Medyo kakaunti ang views noon. Dahil ako po ay nagsisimula pa lang noon. Sariling pera ko po ang ginagamit dyan. Hindi po tayo nagpapa-sponsor. Nandiyan po nakita pala nila nitong mga mahal nating OFW. Yung iba, that's why sila po ay kusang loob na nagbibigay at mag-sponsor kasi naulitan ko dito sa channel ko by December. Malay nyo, diyan sa comment section ay magpa-games tayo. But ang priority ko po ay ang tinutulungan ko dito yung mga senior citizen, nandyan naka-upload din yan. At mga bata na talagang kailangan po ng tulong kahit isang chinilas man lang, makapagbigay tayo. At dito sa senior citizen, ay pira po ang binibigay natin kahit kaunti lang. At least mapasaya po natin sila dahil ang senior citizen po ay maikli na po ang buhay na yan. Lalong-lalo na po yung hindi pa, nga po yung matanda na senior citizen, mga kaibigan. Priority po natin tulungan niya. Nabanggit ko po, yung po palang pagsabi kong ganon, ay may mga nagkusan loob Maraming salamat. May kusan loob po na nagpapaabot ng kanilang tulong. Mag-sponsor po sila. Itong nag-confirm po itong si Ma'am Divine Grace ng Germany. Maraming salamat po, Ma'am Divine Grace ng Germany. At hindi po ako nagbubas ng message ko, bihira doon po sa isang account ko. Diyan ay bubuksan ko ng alam. May mga nag-message po doon. Babagitin ko na lang pangalan sa panibagong upload ko na magbibigay din po sila. Maraming salamat po sa inyo. Yan po ay i-announce ko at makikita nyo po sa video kung ano yung mga binili ko na i-sponsor nyo po. At hindi ko pa man po wala pa sa palad ng aking ang tinatawag na sponsor ay nagpapasalamat na po ako dahil yan po ay mapupunta sa mga tinutulungan natin. Inuulit ko po, matagal ko na po itong ginagawa, sarili kong pera ang ginagamit dito. Datapot medyo pasalamat tayo sa mahal nating Panginoon Diyos dahil may mabubuting loob po natin mga OFW na magpapabot po at mag-share ng kanilang blessing ngayon pong darating na Pasko. Ipa-plus ko po sa screen yan kung ano ang mga bibigyan natin tulong at kung sino-sino. At doon po sa gustong magpahabol at gusto nyo pong magbigay, wala pong problema, mag-message lang po sa akin. Diyan po sa
Nandiyan po yung FB page ko sa Messenger. Pakiclick nyo lang po. At pwede ko yung mag-message dyan. At nang sa ganun po ay... kasi marami po nag-message. Pasensya na po, hindi ko po nabubuksan. Nabihira ako magbukas. Ngayon po nabuksan ko. Kaya naulitan ko po ngayon. Sana po naunawaan nyo. Hindi po ako nanghihingi. Kayo po ang may kusang loob niyan. Kayo po ang nag-propose. Anay ka nga po ay mag-share kayo ng blessing. Ay normal lang po yan. Mag-share ng blessing. Hindi po mapupunta sa akin yan. Mapupunta po sa karapat-dapat natin tulungan. At ang pangako ko po sa inyo, ang pangalan nyo po ay kasama sa sponsor. Ipa-plus ko po sa screen. At makikita nyo po kung sino ang dapat kung ang mga tinulungan ko sa darating po na Pasko. Okay, alright. Sana po naunawaan nyo. At shoutout at maraming salamat dito. Bigyan po natin ng pagkauto ito. Rolando, sandali. Kay Carmela Sanchez, sa ibang bansa din ata ito. Good afternoon, Sir Randy. Now I watching while walking but now lang ako makapag-comment. I heard by name Carmela Sanchez but actually Sanchez ting sa pag-shoutout. Lahat dito ay masaya. News update lang. Matagal doon na namin hinihintay. Bukod pa kay sa ibang sinusubaybayan namin. Okay, shoutout at maraming salamat Carmelita Sanchez. At thanks on this vlog update. Mukhang magandang update. Sabi naman, ito, pasensya na yung pangalan. Hindi ko masyadong mabanggit lang kasi putol-putol. Attorney Panelo, magsitago na kayo. Attorney Tapasio, inaanting na ng mga gunman. Ayan Sir Randy, pag nahuli si TV's update kami para sabay-sabay nakantahin ang paboritong kanta. Ay, paboritong kanta, no? Ricardo de Ocampo, watching from Toronto. Ay, maraming salamat po, Ricardo Ocampo. Always watching from Toronto, Ricky. Ayan, nasa Toronto pala sila. Tama kayo, idol. Magwawakas na ang kaharian ni TV's. Abusado sa batas, mamabatas na hindi sumusunod sa batas. Okay, mula kay Nelo Montemayor ba to? Medyo putol din Sir Randy, tahimik na yung dalawang attorney, sina Supasio at Pomelo. Alam nila na tagilid ang amo nila sa TDG leader. The best, hindi magtatagal, maaresto na si TV's. Okay, alright, maraming salamat. Shoutout Nelo. At sa lahat po ng mga OFW natin, nandiyan po nagpapa-shoutout. Shoutout po sa inyo. Canada, Germany, saan man sulok ng mundo kayo naroon. Shoutout po. Maraming salamat mga kaibigan sa naghahanap po ng Gcash ko, pakiintay po kasi wala po akong Gcash. Gagawa pa lang may pagagawin lang po ako At ang aking mga account po ay nasa part po ng ibang country. Meron din po sa Pilipinas. Ano po, yung ginagamit ko pong account. Kaya't wala po akong Gcash. Okay, di bali po magpapagawa po tayo. Maraming salamat. Pagpalaan po tayo lahat. Bye-bye.